ano bang meaning ng marriage na as a sign? So, meaning ng marriage as a sign ay dapat pinapakita ng mag-asawa na sila ay nagmamahalan. At yung pagmamahal nila, dapat hindi nakikita yung pagmamahal nila kanila. For example, yung dalawa. Kayo ng asawa. Ibig sabihin na hindi dapat nakikita yung pagmamahal nyo as kayo. Kundi ang dapat nakikita ang pagmamahal nyo is like yung pagmamahal ng Jesus Christ sa simbahan. Kumbaga, kaya nga kayo symbol. Yung mga kinakasal sa simbahan, they become symbol, they become sign. Kaya sila sign sila ng Diyos para ipakita sa tao kung paano magmahal ng Diyos. So, it's very simple na kung gano'n, ang papakita, kung papakita nila dapat ang Diyos, kung sino ang Diyos, kung paano magmahal ng Diyos. Dapat, dun sa ang sagot ng simbahan sa mga distortions, sa mga impediments, sa mga nangyayaring mga hindi ka nais-nais na marriage, di dapat iniisip nila na sila'y symbol ng Diyos. At ang kanilang purpose dito, yung unity and dissolubility nila, ay para ipakita na kung paano magmahal ang Diyos. So, kung paano magmahal ang Diyos, dapat hindi sila magmahal. Kasi ang Diyos, hindi siya nagdadalwa ng pagmamahal. Pag siya nagmamahal, yung talagang tao minamahal niya. Kaya yung dapat mga kinakasal, walang elder party. Walang kaliwa, walang saat, walang iba. Alright? So, ganun, ang Diyos, pag nagmahal, very patient. So, sa mga mag-asawa, kailangan ng dalawa, they should be patient. Hindi dapat laging galit, pareha. So, yung mga distortions na yan, they come dahil, siyempre, una, temptations ng tao na kinakasal. So, katulad nga nun. Distortions, meaning yun yung mga nagsisig na marriage. Okay? So, what do we mean by that? Yung bagay, ang distortions, yung i-smooth na smooth ng pag-guide mo, bigla kang napadaan sa lupa, you will be shaken. So, ibig sabihin yung mga temptations na tumawagin din yan. So, one distortion na yun, minsan hindi nagpapakasal simbahan, TV. Sabi ko na naman yung isang gawin sa TV na. So, may tinatawag kasi yung simbahan ng mga impediments. Another distortion is yung pagkasabi ng nullity or void na sinasabi, from the beginning, walang marriage. Hindi yung divorce, but isang sasabihin ng simbahan is null. Ibig sabihin, null meaning wala, void. Wala. So, may mga impediments kasi ang simbahan na binibigay na sinasabi na pag itong mga impediments na nangyari, walang kasal. For example, hindi pwede mag-consanguinity ng tao. So, hindi pwede magpakasal ang first degree na nagpinsan. Hindi pwede magpakasal ang magkakapit. Hindi pwede magpakasal ang nanay sa kanyang anak. O yung tatay sa anak niya. So, that's what we call consanguinity. Sa consanguinity, may parallel lines dyan na ang hindi pwedeng magpakasal ay ang first degree person sa consanguinity. Meaning, sa pagkatugo, yung first degree, hindi pwedeng magpakasal. Hanggang second degree, yung dapat natin. Sa third degree, yes, it's pwede to go. Pwede kayo magpakasal. Tapos, may isa pa na maraming mga impediment na tinatawag. Another impediment ay yung consent, yung lack of consent. Yung bagang ito'y pinipilit lang. Kunyari, tinutukan ka ng baril. Pakasagasan ako. Ayan. Pag hindi mo pinakasalan yan, bubugbunin ko sinagin niya. So that's an impediment. Pagkawala ng consent. So yung mga distortions, yung mga ganitong distortions. And then, pag nangyari ito mga impediments nito, marami pa yan. Kung gusto mo malaman, edi kasi sa kanila. Then, yung mga impediments na yan, so usually, pag nawawala yung consent pa rin. Sabi ko nga sa inyo, yung consent, yung mutual consent ng dalawa, yun yung pinaka-essence ng kumbaga essence, yung pinakabuhay ng marriage. Kapag wala yan, walang marriage. So, yun ang pag ganang consent, sa tulad ng mga yun nga, tututungan ka ng baril,
yun nga, nagsisinungaling ka, nirape, tapos papakasaya ka, ayun na nga, hindi pa yung makakasa, kanya-kanya ka. So, yun ang mga distortions minsan, kapag walang consent.